Ngayong gabi, anong blessing ang gusto mong imain? Anak? Promotion sa trabaho? Kagalingan? Kapayapaan? Kaligtasan? Kasiyahan? O kasaganahan? I-add to heart na yan! Tunghayan ang door-to-door delivery ng mga blessings na yan sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Blessings! Imain mo na! Susunod na! Welcome to the special telethon of the 700 Club Asia. Blessings! Imain mo na! We are live on GMA and streaming live on cbnasia.org/tv at sa YouTube channel at Facebook page ng the 700 Club Asia. Ngayong buwan, we celebrate Love Month. Kaya i-add to heart natin ang pag-ibig. That's right! Let's spread love by sharing our blessings with our kababayans in need. Join us for 1 full hour and for 2 whole weeks of bayanihan. Kasama natin dito ang staff ng CBN Asia Prayer Center at digital media upang tumanggap ng inyong tawag, chat at donasyon. Oh, blessings! Kayo, Peter and Felici. What blessing did you receive recently from the Lord that you're very thankful for? Marami. Since December, nadagdagan ng apo. Wow! Plus, hindi lang +1, naging +3. So ngayon, 12 na lahat sila. 7 boys, 5 girls. Your new twins. Oo, and then, grabe yung diba? blessing ng Panginoon. I love it. Ikaw, Felici. Ako Can you top naman, that? we had a beautiful February Valentine's Wow. celebration with my honey. Doc Jo, ha? Okay ka, Doc Jo, ha? Ako ayoko na sagutin Ikaw, yung tanong na. ikaw. Ayoko na. Exciting siguro yun sa'yo. Ang gaganda na ng sagutin nyo. Kayo po, ano ang blessings na hinihintay ninyo from God? I-comment mo na yan sa The 700 Club Asia Facebook page or YouTube channel at sabay-sabay nating i-mine ng may pananampalataya. Siyempre, di ba? So don't forget to use our hashtag blessingsimine mo na. Samantala, sa una nating kwento, nasa wishlist ng mag-asawang ito na i-bless sila ng Panginoon ng anak. Oh. Darating kaya si baby? Alamin natin. Taong 2009 na mag-isang dibdib si Jacqueline at Dennis. Lumipas ang 1 taon ng kanilang pagsasama, sila ay nagdesisyon na bumuo ng isang pamilya. Ngunit tila sinubok sila ng panahon. When we tried having a baby na, yun pala, hindi pala siya madali. So yung na-feel namin, syempre, frustration, tsaka yung siguro yung fear of not having a baby. Si Jacqueline ay na-diagnose na may polycystic ovary syndrome o yung tinatawag na PCOS, kaya hindi naging madali para sa kanya ang magbuntis. Fear of not being able to give your husband a child. A lot of thoughts has been running behind my head. What if kung hindi kami mabigyan ng opportunity to become parents? Sa mga oras na sila'y nabibigo, hindi maiwasan ni Jacqueline na magtanong sa Panginoon. Parang nagtatalo ka, magtatrust ka ba kay God? O mag-grumble ka na ginawa mo na lahat? Sa kabila ng kanilang takot at pag-aalala, hindi sila nawala ng pag-asa. Patuloy silang nanalangin at nagtiwala sa Panginoon. Isa ang The 700 Club Asia sa nakatuwang na mag-asawa sa pananalangin. Napukaw din ang damdamin ni Jacqueline na magbigay sa CBN Asia ng makapanood ng mga gawain ng Operation Blessing. So parang iniisip ko, sabi ko dun sa husband ko noong una, parang gusto ko magbigay kasi na-challenge nga ako. May 500 can go a long way. Sa kabila ng kanilang paghihintay, pinili pa rin ang mag-asawa na sumunod at magbigay sa The 700 Club Asia. Kung ano yung nilagay ni Lord sa heart mo, yun yung ibibigay mo. Si Lord, makikita mo talaga siyang mag-bless kapag committed ka din sa nilagay niya sa puso mo. Tunay nga na dahil sa katapatan at walang tigil nilang pananalangin at pagsunod sa Panginoon. March 2013, nang sinagot ang halos 1 taon nilang panalangin.
isinilang ni Jacqueline ang kanilang anak na si Abby. At hindi doon natapos ang pagpapala ng mag-asawa. Na-promote si Dennis sa kanyang trabaho at nakabili na rin sila ng sariling condo unit. At noong December 2017, panibagong pagpapala ang bumuhos sa mag-asawa nang isinilang nila ang kanilang pangalawang supling na si Baby Joseph. God is unpredictable but unfailingly reliable. Si Lord, parang feeling mo hindi siya nag-a-answer, pero just in the nick of time, gumagalaw siya dun sa ways niya, yung sarili niyang ways, na talagang masusurprise ka. Ayan, umaapaw yung mga blessing. Grabe. You know, God really saw the need in their heart, the desire of their heart, and He met that need. Yes, and you know what struck me here, they waited patiently. They did not wait in despair, in despair. Tama. They were really expecting that God is faithful. And they didn't stop praying. Yes, yes. Sa ngayon, ang panganay na anak ni na Jacqueline at Dennis na si Abby ay mag-11 years old na. At ang kanilang bunsong si Joseph ay 6 na taong gulang na. Tingnan mo nga naman. Parang kailan lang ang laki na nila. Nakita natin sa kwento ni The Silva family na nature talaga ni God ang mag-bless sa atin. Kahit na minsan hindi tayo humihingi, pero binibigay pa rin niya. How much more if we come to Him and ask Him in faith? And when we decide to give, lalo na God rewards our generous heart. Sabi nga sa Proverbs chapter 11 verse 25, give freely and you will profit. Help others and you will gain more for yourself. Totoo yan. Kapag nagbigay tayo sa gawain ng Panginoon, walang lugi, di ba? Nakakatulong na tayo sa iba, nire-refresh at pinagpapala pa tayo ni Lord. Kaya magbigay tayo ng may kasiyahan sa ating puso. Thanks, Jacqueline, Dennis, and to our faithful partners like you. Because of your generosity, we are able to broadcast this show since 1995 without paid commercials. And this October, CBN Asia will celebrate 30 years of God's faithfulness. Parang kailan lang. Thanks to our faithful God and to our partners. And we have been airing this show for almost 3 decades. The 700 Club Asia started airing once a week, but now we are airing daily, not just on Philippine TV, but also overseas and on the internet. Through the moving of the Holy Spirit in the program, thousands of our kababayans were blessed and transformed by the power of God's Word. Nabubuhayan sila ng pag-asa nang tinanggap nila si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. This year, as we start another milestone, we can do and bless so much more. Be a CBN Asia partner now. Our prayer counselors are here to receive all your messages and donations. To donate, just scan our new QR code on your screen. It's fast, safe, easy, and very convenient. You can chat with us on the 700 Club Asia Facebook Messenger or call the mobile numbers being flashed on your screen. At sa mga nanonood online, please comment bless and the amount of your donation and our prayer counselors will attend to you. Joyce, sino-sino na ba ang mga nag-donate? Marami na, my sister in pink, Felici. At narito na ang mga nagpadala ng kanilang mga donation. Thank you, Josephine ng Cebu, for 500 pesos. Maria Nilda ng Caloocan, thank you for your 200 pesos. Elso ng Iloilo, 500 pesos. Mary Joy ng Bacolod nag-pledge ng 100 pesos. Si Sheena ng Makati City, thank you for your 1,000 pesos. And from Mandaluyong City, 500 pesos. Shirley ng Davao City, 1,000 pesos. Rex ng Makati, 1,000 pesos din. Si Aster na taga Makati din, 1,000 ang donation. Malu ng San Juan City, 2,000. Hezron and Aya from Pasay City donated 1,960 pesos. Siya ng Muntinlupa, 1,500 pesos. Jamie ng Makati City, 2,500 pesos. And Arnel and Mercy na taga Cavite ay nag-donate ng 1,000 pesos. Ayan, bukod sa cash donations, pwede ring magpadala ng Facebook stars at YouTube Super Chat at Super Stickers. Alam niyo po, malaking bagay yan para marami pa tayong magagawang inspiring content online. And so far, your donations have reached
Wow! 55,100 pesos. Wow! Marami pa tayong oras, mga kaibigan. We can double, we can triple, or multiply this amount to bless others. Marami at malayo talaga ang nararating na ating sama-samang tulong. Sa katunayan, umabot pa ito sa mga igsuon natin sa Davao. Let's watch this. Sus dapat di na nimo nadungagan kay kuan basig ing anak pa mas labaw pa kuno di anak. Nganong imo pa mananggi kuan nga wa maghapon ko ni silbi ng anak nga bata kay lisod ko no maglakaw ng anak. Ito ang madalas na marinig ng single mom na si Nori tungkol sa kanyang 3 taong gulang na anak na si Chamber. Ipinanganak kasi siya na baluktot ang mga paa. Sakit ka adyo sir. Murag kalami ganay mo singgit sir nga patay ra kanta ditso. Di na sigdaghag mga istorya pa nga ngani nga okay ra kay ang bata di pa kaadyo makasabot kay kung makasabot na. Pangarap ni Nori na mapaayos ang mga paa ni Chamber upang siya ay makapaglakad ng matuwid. Ngunit sa 300 piso kada araw niyang kinikita, tila imposibleng makamit ito. Sige ra kung kuan saya magilot-tilot, sige kung ingo istorya nga nganong ingani magajud imong tilday nga ra kaloy sa imo pa manggajud ingana anak ko ba. Dito ra kan dapat ni sa kanang nay kwarta ba, nay mga kwarta-kwarta nay kuan kay kung unsay kuan okay madadyon anong diri pa man sa ato nga gabis kay grabe na nakakalisod. So ganyan tapos ano lang ako sa Panginoon Lord. Sana maano na to Lord makalakad man lang. Nakikipagtulungan ang Operation Blessing sa Tibo Cure Hospital upang maipagamot ang mga paa ng mga batang ipinanganak na may clubfoot. Sa isang medical mission, nakilala ang mag-inang si Nori at Chamber. Dito na pag-alaman ang kanilang sitwasyon. Wa na po ko mag-speak sir. Nga maulian pa bakha ng iyang tiil, kaingon ko forever na siya nga ingon anak. Kayo sir. Sobrang laki. Saan ka makakita ng ganito, libre? Sumailalim si Chamber sa Ponseti treatment kung saan dahan-dahang itinuwid ang kanyang mga paa sa pamamagitan ng casting at minor surgery. Matapos ang halos 1 taong gamutan, heto na si Chamber. Para mulukso ko sa kalipay, mura ko musinggit nga naingana na akong bata gain na gadyo mura ko gigbati gutom. Tulad ni Chamber, ilan sa kabataang may clubfoot na natulungan ng Operation Blessing at Tibo Cure ang matagumpay nang nakapaglalakad ngayon. Naapagad ay pag-asa. Pulog ng langit siguro to. Grabe Wow, naman. you know, Peter, I was just there 8-9 days ago sa Tibo Cure Children's Hospital sa Davao City. Kaya nais kong batiin lahat, si Chamber, hello, lahat ng mga kabataan dyan sa Tibo Cure Children's Hospital. You know, Peter, yung mga treatment talaga nila, yung mga surgery, yung mga physical therapy nila is very life-changing kasi katulad ni Chamber who may clubfoot siya, no? May problema yung kanya mga paa. Ang Tibo Cure handles a lot of these orthopedic or yung mga problema sa buto, pati yung cleft palate, pati yung burn victims. They help them, I guess, transform para makita naman natin ang kanilang kagandahan. Tama yan, Joyce. We also got to visit that hospital. It's super clean. Well, we went all to all the floors and look at their facilities. The surgery room is like very advanced. Ang technology nila very advanced. They have, I think, 7, 8, 9 surgeries every week doon sa kanilang ospital. Grabe talaga. And we're so glad to partner. Bless Tibo. Ang treatment kay Chamber ay nakakahalaga ng 18,000 pesos. Malaking halaga, pero kapag sama-sabang tayong nagtutulungan, ay nagiging magaan sa bulsa. Kaya, we challenge you to sponsor one child's life-changing procedure for them to achieve the dreams in their lives. Bahala na si Lord mag-bless sa inyo. Siksik, liglig at umaapaw pa. Sabi nga sa Hebrews 6 verse 10, God is fair and He will remember all the work you have done. He will remember that you showed your love to Him by helping His people and that you continue to help them. I really love that verse. Bukod sa life-changing surgeries, nagsasagawa rin ng Operation Blessing ng Medical Brigade. Kamakailan lang ay pumunta ang grupo sa 9 na barangay sa Masbate para tumulong sa mga mangingisda at magsasaka doon. Isa si Linda sa mga natulungan.
4 na taon na niyang iniinda ang sakit sa tuhod. Dahil salat sa buhay, hindi siya makapagpa-check up o makabili man ng gamot. Mahal na ang 10 pisong itlog para sa kanya. Kaya salamat na lamang sa dumating ang Operation Blessing. Linda received free medical check-up and medicines, pero marami pang katulad niya ang pwede natin matulungan. Be a blessing now by blessing others. Be a CBN Asia partner. Alam niyo po, pwede niyo ring gawing beneficiary ang CBN Asia ng inyong CSR or Corporate Social Responsibility Program. To donate, just scan our new QR code flashed on your screen, call our cell phone number, or makipag-chat. Chat with us now on the 700 Club Asia Facebook page. Our prayer counselors are here right now to receive your messages and your pledges and donations. At sa inyong pagbibigay, mayroon kaming exclusive gifts para sa inyo. Please watch this. In the soft whispers of hope and desire, amidst tears of pain and fear, does God really listen? Nothing is too difficult for Him. But what's important to God is the preparation that He's doing inside of you. Deepen your understanding of prayer. In Peter Kairou's special audio teaching, God desires to answer our prayers. Be bold when you ask God. Donate any amount and get exclusive audio streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. The shocking part for me was just hearing the word cancer. Overcome doubt and fear as you learn how to believe for healing. An exclusive 4-part video with the 700 Club hosts Gordon Robertson and Ashley Key. Get streaming access, including a digital workbook for your donation of 2,500 pesos. Plus, receive streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. Become a CBN Asia partner today. Sa ngayon, dumadami na mga comments posted on the 700 Club Asia Facebook page. At para tulungan tayo magbasa, we have here my friend, Joshua Trinidad, our Reverb Worship social media producer. Hi, Good Joshua. day, Miss Joyce. Hello po. Hi. Help us naman read some of the comments my on pleasure our Facebook. Ayan. Where is it? Oh, it's right there. Ayan. And comment from Teodoro. #blessing is mine muna. Thank you, the 700 Club Asia. Sa kabila ng aking kalungkutan at mga pinagdadaanan, nandyan si Lord para gabayan ako. Heart, heart, heart. Oh, I love it. Ayan, comment from Imelda. I-mine ko na ang construction ng dream house namin sa lot namin this year in God's will, in Jesus' name. Amen. We're claiming that for you. Ayan, and also we would like to greet our viewers all the way from the country of Japan. Ayan, hello po sa kanila, sa mga nanonood. And also, meron din po tayong mga nagbigay ng Facebook stars. Ayan, thank you po kay Sydney for sending 10 FB stars. Parang kilala ko yung Sydney na yan. Oh, thank you so much, Joshua. Sa mga kababayan natin abroad watching us online or on GMA Pinoy TV, pwede po kayong magpadala ng inyong donation sa pamamagitan ng iRemitX. iRemit has more than 100 financial partner institutions in 30 countries across the globe. Kaya magpadala ka na ng inyong donation through iRemitX. Eto na rin ang ilang partners natin na gustong mag-bless. We have Don, who pledged 1,000 pesos. Troy, 1,000 pesos din. Si Crypto Man, wow, nagtatago siya sa pangalan na Crypto Man. Nagpadala naman ng 10,000 pesos. O, bongga, di ba? Si Malu ng Doha, Qatar, 150 pesos. Maraming salamat sa inyong pagbibigay. God bless you all. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000552260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today.
Simula pang noong 1996 nang itinatag ang ating humanitarian arm, Operation Blessing, dito sa Pilipinas, marami na tayong natulungan at maraming buhay na rin ang nabago. Dahil sa biyaya ng Panginoon at sa inyong tapat na suporta, naging blessing tayo sa ating mga kababayan. Isa sa ating sama-samang na bless ay si Lorraine Ortiz. We want to welcome Lorraine to the show. Welcome, Lorraine. Good day po. Yes. So, Lorraine, tell me, paano ka natulungan ng Operation Blessing? So, yung Operation Blessing po, dumating po sa buhay ko noong namatay po yung magulang ko. Both po, parehas po sila through car accident. So, during that time po, hindi ko po alam paano po ako makakapagtapos pa. So, may possibility po akong mag-stop. So, ang Operation Blessing po yung sumuporta po para po makatapos ako. And during that time po, graduating na po ako sa kursong Mechanical Engineering. Oh, so ano yung pakiramdam mo nang makagraduate ka sa college? Kasi you're about to graduate na that year, di ba? Sobrang blessed po ako. Sobrang laking blessing po yung binigay ng Operation Blessing sa akin. And sobrang laking tulong niya po para po makamit ko yung mga pinapangarap ko po. Wow, thank you, Lord. So, ngayon na may trabaho ka na at nakakatulong ka sa pamilya, ano pa ang panalangin mo? Success po sa work ko pa po kasi may kapatid pa po kung kailangan paaralin. And gusto ko rin po kasing ibalik pa yung blessing na na-receive ko sa kapwa ko po. Wow, that's wonderful. May the Lord honor that request and may He empower you to do that. So, sa lahat ng mga pinagdaanan mo, Lorraine, sa buhay, ano ang mahalagang aral ang natutunan mo? Ang pinakamalaking aral na natutunan ko po is may mga problems po kayong mararanasan and ito po is parang stepping stone lang po para po makamit nyo yung plans ni Lord para sa inyo. And malaking tulong din po yung Operation Blessing sa akin para po mas mapalaki ko pa po yung faith ko kay Lord and mapa-expound ko pa po yung spiritual growth ko. Yeah, kasi in a time of need na hindi mo na alam kung anong mangyari sa future mo, dumating sa buhay mo ang biyaya ng Panginoon through Operation Blessing. So, ano ang masasabi mo naman sa ating mga donors na tumulong sa inyo para ikay makatapos? So, maraming salamat po sa inyo, yung mga donors po. Patuloy nyo pong suportahan yung Operation Blessing kasi para makatulong pa po sila na makamit yung mga kapwa ko estudyante para po makamit nila yung mga pangarap nila. Thank you po sa inyo. Praise God. Maraming salamat, Lorraine, and more power to you. At thank you for sharing with us your inspiring story. At salamat din sa inyo, our faithful partners. Naging bahagi kayo ng buhay at tagumpay ni Lorraine. Pati na rin ng ibang nating scholars. Isa lamang si Lorraine sa 15 na scholars ng ating napag-graduate last year sa tulong ng ating humanitarian arm, Operation Blessing. Currently, we are supporting 54 scholars. Ang isang scholar na 4-year course ay nangangailangan ng 60,650 pesos para sa kanyang isang taong pag-aaral. Para yan sa kanyang tuition fees, school supplies, monthly allowance, uniforms, at iba pang essential needs. If God is touching your heart right this moment to sponsor our students, please call our mobile numbers being flashed on your screen, or you can chat with us on the 700 Club Asia Facebook page. And together, let's change our nation one student at a time. And as a token of our gratitude for your giving, we will give you these exclusive gifts. Watch this. The shocking part for me was just hearing the word cancer. Overcome doubt and fear as you learn how to believe for healing. An exclusive 4-part video with the 700 Club hosts Gordon Robertson and Ashley Key. You can absolutely have it. Jesus came for you. Get streaming access, including a digital workbook for your donation of 2,500 pesos. Plus, receive streaming access to God Desires to Answer Our Prayers, an audio teaching by Peter Kairos. Become a CBN Asia partner today. Sa kakatunin lamang, you are watching Blessings
i-mine mo na a very special telethon of the 700 Club Asia. We are live on GMA. Live streaming din tayo sa cbnasia.org/live-tv at sa YouTube channel at Facebook page ng the 700 Club Asia. Kaya paki-like at i-share na rin ang aming FB Live video. Pwede kayo makipag-chat sa amin at sa inyong mga social media accounts. Gamitin lang ang hashtag #BlessingsImine mo na. Mapapanood din tayo abroad via GMA Pinoy TV. Sa ngayon, patuloy na dumarating ang mga donation ng ating mga kababayan. At narito pa rin ang ating BFF for the evening, si Joshua, our Reverb Worship social media producer, para tulungan tayong magbasa ng mga pledges. Ayan, my pleasure po. Ayan, si Miss Cherry po from Quezon Province, she donated 500 pesos. Maria donated 200 pesos. Mary Chris from Caloocan City, 470 pesos. Jemeline from Bulacan nag-donate ng 1,000 pesos. Si Lorna from New Jersey, 2,000 pesos monthly. And we have Titas na nag-donate ng 500. Ayan, meron po si Bibe from Cebu nag-donate ng 1,000 pesos. Agnes with 1,000 pesos donation. Alec from Bulacan with 300 pesos. Wow. At syempre, meron pa po tayong mga stars. Uy, type ko yan. Ayan, meron po nag-donate si Miss Aliana, 99 FB stars. Woohoo! And si Norman po, nag-donate ng 100 FB stars. I love it. Thank you so much, Joshua, ha? At sa ngayon, ang ating sama-samang cash donations ay umabot na sa... Wow! 91,270 pesos. Biglang nag-jump up. Ang galing talaga. So please keep calling, keep donating para marami pa tayong matulungan. Samantala, marami sa atin ang nagpe-pray ng financial at material blessings, ng job promotion, ng healing at love life. Lalo na ngayong Feb-ibig, di ba Joshua? Pero iba ang gustong i-mine ni Cesar. Forgiveness. Bakit kaya? Panoorin natin ang kanyang buong kwento. Sorry na po! Dapat sundin mo ang inutos ko sa'yo! Ito ang kinamulatang buhay ni Cesar, salat sa pagmamahal ng ama, maging noong sanggol pa lamang siya. Umiyak yata ako na yung tatay ko, dinampot ako habang umiyak ako. At hinagis ako sa malaking bintana namin. Naisip mo yung kahit bata ka, naisip mo itong tatay ko, malupit ito. Na-still sa puso ko yun. Sa kanyang paglaki, kinimkim ni Cesar ang hinanakit sa ama. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon, sitwasyon, na pag inulit niya yun, ay gagawin ko yung gusto kong gawin. Darating yung time, nakakaganti ako sa'yo. O may gaganti ko yung nanay ko sa'yo. Dumating ang pagkakataong namatay na ang ama ni Cesar at siya'y nakapag-asawa na. Ngunit maging sa panaginip, binabagabag pa rin siya ng mga alaala. Pero ang hindi ko alam, unconsciously, hinahunt pa pala ako sa aking panaginip, sa aking pagtulog. Upang malimutan ang galit sa ama, ibinaling niya ang atensyon sa iba't ibang bisyo. Hindi pa rin ito naging katugunan. Parang isang sakit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao ang galit sa ama. Pilit hinanap ni Cesar ang katahimikang matagal na niyang hinahangad. Isang gabi habang hindi makatulog, napanood ni Cesar ang 700 Club. Sa desperasyon niyang hanapin ang katugunan, tinanggap niya ang Panginoong Diyos bilang tagapagligtas. Sa panalangin pa lang, naramdaman niya ang kapayapaang hinahanap. Unti-unting nalagas ang tanikala ng galit at poot na bumalot sa kanyang puso. Siyempre, isinama ko na rin yung sama ng loob ko o galit o poot sa kanya. Lahat ng ginawa niya sa amin. At ayaw ko yun rin maulit. Diba? Sa sarili ko, sa buhay ko, sa pamilya ko, sa anak ko. Kasama ang kanyang mag-anak, nagsimula silang manampalataya sa Diyos. Kasabay nito, unti-unting naisaayos ang kanilang sambahayan. Kung si Cesar lumaki sa sama ng loob, pinuno niya ng pagmamahal ang kanyang pamilya. Words is not enough. Kung gusto kong i-describe kung paano ko pasasalamatan ng Panginoon,
Ang pakiramdam ng isang taong malaya ay higit pa na nakamana ka ng isang malaking kayamanan sa sanlibutan. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ibinabahagi ni Cesar ang pag-ibig ng Diyos at kung paano siya binago nito. And by God's grace, after 50 years, strong, happy, and blessed naman ang pagmamahalan ni na Cesar at Rose. Congrats sa inyong golden anniversary. God bless your family more and more. Amen and amen. You know, Peter, minsan iniisip natin, well, not minsan, pero kadalasan iniisip natin na yung intimacy is reserved for marriage. But hindi natin nare-realize na intimacy is also what God is seeking with us. He wants to get to know us. He wants to have the closest relationship that any human could ever have. He wants that. That's so true, Joyce. That's the Lord's desire, to have an intimate, deep relationship with you. And if you're watching right now, and perhaps like Cesar, nagkaroon din kayo ng problema sa inyong parents, nagkaroon kayo ng unforgiveness sa inyong puso, and until now, every time you remember, you just remember the hurt, the pain, nagre-replay all over again. Well, you can bring that to the Lord this very moment because He wants to deal with that. Bring it at the foot of the cross, and the only way is to surrender everything to Jesus Christ. Alam niyo po, ang nangyari sa cross was such a great exchange. God, through His Son Jesus Christ, gave us His very best, while we, the worst of sinners, we gave Him the very worst. Kaya po nagkaroon ng napakagrabing great, wonderful, loving exchange. So if you've never prayed to receive Christ in your life, we want to give you an opportunity to say a simple prayer that will change your life inside out. Let's pray. Just say, Dear Jesus, I surrender to you my life, my pain, all my hurts, all my bitter memories, Lord God. Lord, ayoko na. I don't want to continue carrying this in my life. And so right this moment, Lord, I repent from all of my sins. And I ask you to forgive me. Cleanse me, Lord, from all the unrighteous things that I have done in my life. And right this moment, Lord, I just want to thank you for loving me. Thank you for forgiving me. And I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will grant me freedom from my past hurts and pains. I receive you now into my life. I give you back the glory, praise, and honor. And thank you for what you have done on the cross. In Jesus' name, amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ilang buwan na ang nakalipas ang pag-atake ng teroristang Hamas sa Israel. Pero hanggang ngayon, tuloy pa rin ang laban. Laban sa gutom at sa bangungot ng nakaraan. Yan ang mapait na sitwasyon na hinarap ng dalawang Thai survivors na nakilala ng Operation Blessing sa Israel. Paano kaya sila nakaligtas at paano sila magsisimula? Heto ang report. Israel, tinaguriang Land of Milk and Honey, biniyayaan ng malalawak na taniman at advanced agricultural technologies. Lupang pangako hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pati sa mga migrant workers na nangangarap ng maalwan na buhay. Pero sa isang iglap, ang pangarap ay naging bangungot nang mangyari ang malagim na October 7 massacre. Mahigit 1,000 Israeli at migrant workers ang walang awang pinatay. Kabilang dito ang 4 na Filipino caregivers at mahigit 30 Thai farmers. Meron ding mga nakaligtas na nagsisilbi ngayong saksi sa malagim na pangyayari, kagaya ng Thai farmers na si Manut at Wanchay. Ang 31 anyos na si Manut ay nanggaling pa sa Udon-thani, Thailand. Pumunta sa Israel higit 4 na taon nang nakakalipas at nangarap ng mas magandang buhay. Kasama niya ang iba pang Thai workers sa isang farm sa Ashkelon nang nangyari ang pag-atake ng Hamas sa Israel.
Pero habang sila ay papatakas gamit ang isang white pickup truck. วันนั้นมันมาแป๊บเดียวเองครับแล้วก็ระเบิดเขาโยนระเบิดมาอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยโยนระเบิดมาแล้วก็ตุหัว Milagrong siya'y nabuhay, pero sa kasamaang palad, hindi na naisalba ang kanyang kaliwang mata nang tumagos ang bala sa kanyang ulo. Comatose siya ng ilang linggo at nang nagising ay marami siyang hindi maalala. Breadwinner ng pamilya si Manut at sinusuportahan ang mga magulang na magsasaka rin. Pero dahil sa sitwasyon niya ngayon, hindi muna siya makapagtrabaho. Ibinahagi rin ng kapwa Thai worker na si Wanchay ang kanyang karanasan kung paano siya nakaligtas sa malagim na massacre. Kwento niya, 4 na beses na naghagis ng bomba ang Hamas sa kanyang kwarto. Kamalaunan ay naghagis rin sila ng Molotov sa kanyang bintana. Nasanhi ng pagkalat ng apoy sa kwarto. Nagsunog rin sila ng mga plastic at iba pang combustibles. Nagtago si Wanchay sa ilalim ng kama. Pero hindi nagtagal ay hindi na niya kinaya ang usok. Kaya tumakbo siya papalabas, kahit pa nagkandasunog-sunog ang katawan at paa. แต่ก็พยายามคุมสติตัวเองไว้ครับก็คือพยายามหลบไว้อย่าให้เขามาเจอครับมันก็คือไม่อยากให้ตัวเองตายนะครับต้องทำให้ตัวเองรอดให้ได้ครับ Tiniis ni Wanchay ang mga sugat at paso ng ilang oras hanggang sa dumating ang mga rescuers. Sa kasamaang palad, sobrang nasunog ang kanyang paa kaya kinailangang i-amputate ang mga daliri sa kanang paa. Mas pinalala pa ng sitwasyon ang katotohanang marami pa siyang utang na kailangang bayaran sa Thailand dahil nagamit niya ito sa pagproseso ng kanyang mga papeles para sa pagtatrabaho sa Israel. Parehong nagre-recover sa ospital sina Manut at Wanchay at minomonitor na rin para sa mga susunod pang gamutan. Marami ding nagpaabot ng suporta sa kanila, lalo na ang Thai community. Kaya nagpunta rin ang Operation Blessing at CBN Israel kasama ang ating mga local partners para kumustahin at matanong na rin kung ano pa ang pwedeng maitulong sa kanila. Naging pagkakataon din ito na maipanalangin sila at maipaabot ang pag-ibig ni Jesus. Agad na prinoseso ng Operation Blessing at CBN Israel ang kanilang mga requests at nang bumalik ang grupo makalipas ang 1 buwan, sobrang natuwa ang team dahil nakita ang mabilis nilang pag-recover. Dito namin binigay ang mga special orthopedic shoes para sa kanilang dalawa na makakatulong sa mga susunod pa nilang gamutan at therapy. Nagbigay rin tayo ng mga prutas at winter clothes. Si Wanchay makakauwi na sa mga paparating na buwan. At sa wakas ay makikita na ang pamilya habang si Manut naman ay kailangan pang manatili sa ospital para sa mga susunod pang gamutan. ขอบคุณครับสำหรับของขวัญที่ให้ผมครับ Okay, how about you, Manut? ขอบคุณครับที่ว่าของขวัญที่ซื้อมาให้ครับผม คิดคำพูดไม่ออกครับ Tuloy-tuloy ang pakikipagtulungan ng Operation Blessing at CBN Israel sa iba pang mga local organizations habang hindi pa natatapos ang giyera. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa inyong walang sawang suporta. Alam mo, Felici, I just thank God for our Operation Blessing team. Doon po sila nag-Christmas, doon po sila nag-New Year. They served our Pinoy brothers, our Thai, brothers, even the Jewish people there. Because maraming Pinoy that lost their jobs also. Yes. So talagang walang pinipiling kulay, race ang Operation Blessing. They go wherever there's a need. And the reason why they're there is dahil sa inyong pagbibigay. Sa pagbibigay ng ating mga partners at mga donors, maraming salamat na ipahiwatig natin na walang kulay ang pag-ibig. Amen. Bukod kina Manut at Wanchay, tumulong din ang Operation Blessing sa ating mga kababayan at sa mga kapatid nating Hudyo na biktima ng digmaan sa Israel. Sa loob ng halos 2 buwan, namigay ang Operation Blessing ng food boxes, infant formula at hygiene kits doon. Nagbigay ng medical assistance, nag-conduct ng trauma counseling at nagbahagi ng pag-ibig ni Jesus. Amen. Ang lahat ng yan ay naging posible dahil sa ating mga volunteers
CBN Asia at CBN Israel staff, local partners in Israel, Philippine Embassy doon, at sa inyo na walang sawang nananalangin at sumusuporta sa gawain ng CBN Asia. Let's continue to pray and bless Israel. Amen. Sa ngayon, wala man tayo sa Israel, pero nakaharap tayo sa iba't ibang digmaan. War against poverty, malnutrition, illiteracy, and hopelessness. Labanan natin ito ng pag-ibig, panalangin, at pagbabayanihan. Be a CBN Asia partner now, and together, let us proclaim Christ and transform lives. Call our mobile numbers flashed on your screen or scan our QR code to donate. Back to you, Joyce, my pink sister. Yeah, thank you, gorgeous Felici. And now let's read your comments posted on the Facebook page of the 700 Club Asia. Galing kay Jabs Kibuyen Domikel. Blessing Imain Munar. I like your hashtag. God bless you more, the 700 Club Asia, CBN Asia, and we miss you here in Israel. Operation Blessing Foundation Philippines Incorporated. Ooh, thank you for your comment. From Irene Blanquera Sakbibit. Thanks, 700 Club Asia. I live literally alone, but I do not feel loneliness because I ended up my day by watching the 700 Club Asia. Uy, salamat. Sobra ako nai-inspired. I committed 500 pesos donation every end of the month, starting this month. Thank you, Irene. May the Lord bless you more and more. Okay, ito naman, mga FB star senders, let's acknowledge them. Celine sent 100 stars. Gag sent 100 stars din. Si Karen naman, 20 stars. Thank you for all of your beautiful stars. May mga pledges din tayo ngayon from Maria Ana ng Bulacan, 100 pesos. Thank you. Charis sent 1,000. Lilibeth pledged 1,000 pesos. She's from Cavite. Rainy sent 300 pesos. Mary Jane pledged 500. Richie Lynn from Isabela, she pledged 4,000 pesos. Thank you so much. And now I think we can check on how far your giving has reached. And let's look at the total. Wow, 101,820 pesos. Please keep calling, keep chatting, keep giving. At narito ang ating mga faithful friends to receive your messages and donations. At kung malapit naman kayo sa M. Lulier, pwede kayo magpadala dyan. Here's how. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name, ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled-out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? In the soft whispers of hope and desire, amidst tears of pain and fear, does God really listen? Nothing is too difficult for Him. But what's important to God is the preparation that He's doing inside of you. Deepen your understanding of prayer. In Peter Kairou's special audio teaching, God desires to answer our prayers. Be bold when you ask God. Donate any amount and get exclusive audio streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. Become a CBN Asia partner today. Nagtatrabaho bilang cashier si Rech sa isang pawn shop at hangad niyang buong pusong makatulong sa pamilya. Sobrang joy sa puso po yun na nagiging blessing po tayo sa family po natin. Kahit papaano naman po na kapag-support po tayo sa pag-aaral po ng mga kapatid ko po, nakapag-support para sa mga needs po ng family po namin. Sa isang pagkakataon sa trabaho, may naisangla na gold necklace na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Subalit, nagkaroon ng agam-agam si Rech. And then, iniisip ko na agad, naku, paano kapag talagang fake to? Since breadwinner po ako, napakalaking bagay po yung 100,000 na babayaran ko kung sakali mang i-charge po yun sa akin. So, sobrang nag-worry po ako noon. Talagang ilang araw ko pong dala-dala yun. Sa gitna ng problemang hinaharap, ay nasumpungan ni Rech ang programang The 700 Club Asia. Nagkaroon ako ng hope eh. Parang iba po yung impression habang nagpipray po siya. Napa-text po talaga ako agad doon sa number na naka-flash. Feeling ko talaga makakatulong po sa akin po.
Sa tulong ng prayer counselor ay nakonect si Reg sa isang church partner na naging daan upang tanggapin niya si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At natulungan din siya sa kanyang suliranin. Talagang they counsel me, they pray for me, and they give me talagang godly advice. Sabi po nila, why not seek us doon sa confirmation mula sa superior mo para ma-confirm na talagang kung ano yung status ng item, kung genuine ba siya or talagang fake, at least magkakaroon ka ng peace of mind. Kinabukasan, na-text niya ang kanyang supervisor at isang answered prayer ang kanyang natanggap. Sobrang nais po yung burden na dala-dala ko nung dineclare po na genuine naman po yung item. Sobrang gaan sa pakiramdam na imagine parang more than a week po ata na dala-dala ko. Taong 2021, na-promote si Reg sa trabaho bilang area appraiser. Nagpapasalamat ako sa Lord, sa favor niya. Talagang naniniwala ako na promotion comes from the Lord po talaga. Kasi nakita ko po yung provision ng Lord. All throughout the years na nagstay po ako sa napakatagal na position, I've seen kung paano nag-provide ang Panginoon. Dahil sa blessings na natanggap mula sa Panginoon, umaapaw si Reg sa pasasalamat. So I am super blessed na God was so patient to me. All throughout my journey sa Panginoon, I can say, God is good. Sobrang gracious ng Panginoon sa akin. I almost give up in my journey sa Panginoon, but He never give up sa akin. Sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ginamit niya po yung The 700 Club Asia. If not for 700 Club Asia, hindi ko po alam kung paano po yung buhay ko ngayon. Dalangin ko po na patuloy pa pong gamitin ang inyong programa upang marami pong tao ang talaga pong makakilala sa ating Panginoong Yesus. Wow! Ganda ng kwento ni Reg. Nag-worry talaga siya for one whole week. Na-experience mo ba yan? You're worrying about something, maybe medical test, or katulad ni Reg, nag-worry siya dun sa trabaho niya. Nabit-bit niya for one whole week. Oo. Pero pinapaalala sa akin ni Lord cast your cares on Him. And through the prayer center, Reg was able to do that. And it's because of your giving. That's why we have our volunteers here 24/7. Wow! Kasi ito, Felici, people need prayer. Pero usually, ang problema is they don't know how to pray. They don't know where to start praying. But when you call our prayer center, we can help you get started with prayer. But you know what? Sa totoo lang, you can just bow your head right now and speak your heart to the Lord, di ba? Yes. That's the best way to pray. Down on your knees, honest na honest ka kay God. Wala kang itatago sa Kanya. At yun yung ginawa ni Reg, di ba? She really just turned it over to the Lord. At isa lamang si Reg sa libo-libo nating kababayang natulungan ng ating prayer center. At dahil nga sa inyong pagbibigay, tuloy-tuloy ang daily operation ng ating prayer center. Nasa Maynila, meron pa tayo sa Cebu, pati na rin sa General Santos City, kung saan pwedeng makausap ang ating mga igsuon, ang ating mga trained prayer counselors in Cebuano. Mayroon din tayong hotline para sa mga nasa Amerika. O, di ba? Sa pamamagitan ng ating mga trained prayer counselors at sa gabay ng Holy Spirit, marami sa ating mga kababayan ang nabubuhayan ng pag-asa, nakakatanggap ng kagalingan at iba't ibang blessings mula sa Diyos. Hallelujah! At praise the Lord talaga. Oo, prayer really works. Kaya malaking tulong ang inyong monthly donation sa CBN Asia. It allows us to pray for all of these people. Bahagi ng inyong pagbibigay ay napupunta sa daily operation ng ating prayer center because costs are real, di ba? So, be our partner. Now, pwede kayong mag-donate sa pamamagitan ng 7-Eleven. Here's how. Pards, pwede na daw mag-donate sa CBN Asia through 7-Eleven. Wow! Actually, gusto ko yung mga ganyan. Kasi marami silang natutulungan. So game. For a cause. For a cause? Game. For a cause.
Tara sa Click Kiosk! Select Bills Payment, choose CBN Asia, ilalagay ang name, contact number, and amount. Then ibibigay mo lang yung receipt mo sa counter together with your donation. Wow! My turn. Cheers! For a cause! For a cause! Parang naging ideal man ko siya as in terms of physical, pati yung kung gaano siya ka thoughtful, ka malambing sa akin, at lagi talaga niyang iniisip yung kapakanan ko, yung welfare ko. Nasa ganun akong pangarap na magkaroon ng maayos at mabuting pamilya na kasama ko siya. Pag ikunumpara ko siya, napakalayo niya doon sa mga nakikilala ko dati. Kaya para sa akin, almost perfect na siya. Dreamy na parang fairy tale ang aking iniisip. Labis na inibig ni Donna ang kanyang nobyo noon kaya dito na umikot ang kanyang mundo. Ngunit sa kasamaang palad, nalaman niyang niloloko siya nito na naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Nung iniwanan niya ako, para talaga akong nawala ng hininga. Hindi na ako makakain, hindi na ako makatulog na sa sobrang sakit. Yung umiiyak ako na nakakatulugan ko ng umiyak, pagising ko umiiyak na naman ako. Parang ayoko nang mabuhay, ayoko nang magsimula ulit. Upang malimutan ang nadaramang sakit, pag-inom ng alak ang naging takbuhan ni Donna. Mga alcohol, nagiinom ako sa gabi, ganyan. Kaya nung gabi na yon, nawalan ako ng kainuman, wala akong kasama. Dahil hindi nga ako makatulog dahil sa sobrang lungkot ko, nanonood ako ng TV, parang lagi namang naka-on lang yung TV. Sa gitna ng pag-iisa, nasumpungan ni Donna ang The 700 Club Asia. Naagaw yung atensyon ko nung sinabi doon sa 700 Club na napanood ko na malungkot ka ba o kailangan mo ba ng panalangin? Sabi ko, itry ko to, baka kailangan ko ito. Denial ko yung number na naka-flash doon sa screen. Isang prayer counselor ang nakausap ni Donna sa ating prayer center. Inisip ko, hindi naman niya ako kilala. Hindi niya rin siguro totally or completely naiintindihan yung gaano kagrabe yung damdamin ko that time. Pero bakit ganun na lamang ang kanyang genuine concern? Damang-dama mo yung pagmamahal na hindi mo alam kung ano yun. Pero later on, I realized it's God's love that was shared to me. Kaya niya iyon nagagawa. Sa puntong iyon, nakatagpo ng kapayapaan si Donna. Gumaan yung pakiramdam ko talaga. Meron ka ng hope na pwede pang ulit lumaban sa kinabukasan. Eh, hindi na nag-stop yung buhay ko or yung mundo ko dahil sa event na yun. Yun na yung naging parang turning point ko. Nag-try akong magbukas ng Bible, nag-try akong mag-pray, tapos nag-join na nga ako ng church. Magmula noon, buong pusong kinilala ni Donna ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Unti-unting naghilom ang kanyang puso mula sa sakit ng nakaraan. Sa tulong na rin ng kanyang mga kasamahan sa simbahan, na ibahagi kay Donna ang mensahe ng kaligtasan at tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. So dumaan ako sa mga matitinding trials, pero at that time, meron na akong armas at yun yung ang Diyos, yung relationship ko with Jesus Christ. Sa pagdaan ng maraming taon, mas lumalim ang relasyon ni Donna sa Diyos. Biyaya rin na nagkaroon siya ng sariling pamilya. Sa simbahang dinadaluhan ay nakilala niya si Noemi, partner ng CBN Asia na nakapag-inspire sa kanya na magbigay sa gawain ng Diyos. $1 per hour lang ako noon sa pag-virtual assistant. By faith, nagbigay talaga ako sa 700 Club at saka sa Operation Blessing. Nakita ko talaga na kapag merong kalamidad, sila yata yung pinakaunang rumeresponde to give assistance or to help other people. Siyempre, naranasan ko yung paano ako tinulungan ng Diyos sa pamamagitan ng call na yon or sa prayer na yon. I'd like to also do the same by helping others na pag-pray din sila. Kaya sabi ko, I also want to take part of it. Na kahit na small amount, pag pinagsama-sama, talagang maraming maaabot. Dahil sa kanyang taos-pusong pagbibigay sa kabila ng sariling pangangailangan, bumuhos ang pagpapala sa buhay ni Donna. Nakakilala ko ng isang Australian na boss turned friend na nagbigay sa akin ng magandang work opportunity.
hindi na ako nawalan ng work mula nung nakilala ko siya. True enough, yun na yung harvest ko, and up until now, yung work yung lumalapit sa akin. Sa lahat ng kanyang naging karanasan, isang bagay ang natutunan ni Donna. Jesus is sovereign. Walang nasasayang na pain or hurt or luha na pagdadaanan mo. Kung itiniwala mo sa Panginoon, gagamitin niya yun for others, to expand His kingdom, for His glory, para makaabot pa ng ibang tao din. Ayan. So kung miyembro ka ng Camp Sawi itong February na to, makinig po kayo kay Donna kasi walang pain na nawe-waste. When you have the Lord Jesus in your life, He can use your most painful experience and He will protect you from the trauma and He will use your story to bless other people. Alam mo, naalala ko yung lyrics ng isa kong kanta sa buhay ni Donna. Ano? Sugat ng kahapon, ibigay sa Panginoon. Pagkat kailan may di kaya, pag ika'y nag-iisa, magtiwalat, palalayain ka. Aba, makata pa naman si Felicia. Yeah. Pero ganon, di ba? Cast everything unto the Lord. Amen. Forgiveness sets you free. I love it. Mahirap pero sa tulong ng Panginoon, kaya nating magpatawad. Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Sabi nga sa Matthew 6, verses 14 and 15, "For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." Amen and amen. Sa buhay, anong blessings ang gusto mong i-mine? Bagong baby? Job promotion? Kagalingan? Kapayapaan? Kaligtasan? Kasiyahan o kasaganahan? Claim it by faith. Tama. Matthew 21:22 says, if you have faith when you pray, you will be given whatever you ask. Samantala, tuloy-tuloy pa rin nagpapaabot ng blessings ang ilan nating kababayan. So, salamat kina Mario Sr., 200 pesos. Glenda from Makati City, 500. Shine from Manila, 500. John from Manila, 1,200. Tapos may FB stars from Jo, 35 stars. Maraming salamat. Thank you, Irene, for your 250 pesos pledge. Maricar from Cavite, 10,000 pesos. Derbia, 5,000 pesos. I hope I said your name right. Derbia. Rose, 500 pesos. Nanita ng Quezon City, 500 pesos. Monthly. Favorite word ko yun, monthly. Julianne, 500 pesos. Si Rosario naman na taga Quezon City. Thank you for your 1,000 pesos. And Teresita, maraming salamat sa iyong 1,000 peso pledge. Oh, thank you. And then ito si Jeannie, 200 pesos. Amores, 100 pesos. Olive, 200 pesos. Russell from Cavite, 500 pesos. Maridel, 500 pesos. Annabel, taga Muntinlupa, 200 pesos. Arsenio, taga Laguna, 500 pesos. At yung mga nagbigay ng FB stars, Shariza, 47 stars. Bella, 200 stars. Maraming salamat. Aiza, 50 stars. Salvacion, 50 stars. Norman, 50 stars. Baby, 520 stars. And Carms, 20 stars. And so far, your giving has reached 135,270. Keep calling, keep giving. Kahit tapos na ang ating programa, bukas ang 24/7 Prayer Center upang tanggapin ang iyong mga tawag, chat at donasyon. Sundan kami bukas, same time, same channel sa pagpapatuloy ng blessings. Imayin mo na! CBN Asia would like to thank the following: M. Luvillier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis, Bread Talk, Dante Vinluan Catering Services, Giga Natural Products. Ito yung tinataguan namin ng rugby dyan kasi mahalaman dyan dati. Tapos ito, tulugan namin. Naging street child kami kahit saan, papuntang Alabang, Manila. Tapos na-DSWD kami ng paulit-ulit. Kahit gaano kahirap, kahit gaano
nakakapagod, kaya niyang tiisin. Tatay, saan kayo humuhugot ng lakas? Sa anak ko. Anak ko. Yan lang naman ang buhay ko eh. Anak ko. Tunghayan ang kanilang kwento sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Blessings, imain mo na! Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.